Mr. Papa Dudut. Hello sa inyo at sa mga kabarangay nating avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sanvi, 33 years old, taga Cainta Rizal at isang stay-at-home wife. Meron kaming dalawang anak ng Mr. Kong, si Kenneth, isang 12 years old na lalaki at isang 6 months old na babae. Nagtatrabaho sa isang private company sa Pasig ang asawa ko, samantalang ako naman ay nag-aalaga ng mga anak namin. Pero ngayong papalapit na ang Pasko, ang pinagkakabalahan ko ay ang pagko-customize ng mga pandekorasyong Christmas tree na gawa sa fuzzy wires. Nagsimula lang yon sa hobby hanggang sa naisipan ko na ring ibenta. Marami kasing nagagandahan at nagsasabi sa akin na talentado raw ako. Kaya naman naging inspirasyon ko yon para inegosyo ang hobby ko. Bagay na nakakatulong namang pandagdag sa aming mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang dahil suportado ako ng mister ko, kaya naman masaya ko. Naisip ko na siguro ang pagkakaroon ng mabuting asawa at buong pamilya ang gantimpala ko matapos kong pagdaanan ang masalimuot na karanasan sa dati kong kinakasama na siyang tatay ng panganay ko. Good morning, sweetheart. Gising na. Nakapagluto na ako ng almusal. Nagluto ka na? Naku, anong oras na pala? Sabado naman ngayon. Rest day ko, kaya ako na ang nagluto. Buti naman, kasi hindi pala ako nagising sa alarm clock ko. Tapos nawala pa sa isip ko yung araw ngayon. Kaya nga, pero ayos lang. Buong linggo mo na rin kaming inaasikaso ng mga anak natin. Ako sa trabaho, yung panganay natin pagpapasok sa school. Tapos may inaalagaan ka pang bunso natin. Wala yun. Masaya naman akong napagsisilbihan ko kayo ng mga bata bilang asawa at nanay sa bahay na to. Kahit nakakapagod, masayang-masaya ang puso ko. Pakiramdam ko, kumpleto ko. Maalagaan ko lang kayo na maayos. Pero wag mo rin kalimutan na dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. At ako rin, gusto rin kitang alagaan kaya tuwing rest day ko, ako naman ang kikilos sa bahay natin para kahit paano makapagpahinga ka. Thank you, sweetheart. Walang anuman. Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kasi simula nang dumating ka sa buhay namin ng anak ko, nagbago na talaga ang lahat. Paanong nagbago? Yun bang mas naramdaman ko yung halaga ko bilang babae, bilang nanay. Kasi lagi mo rin yung pinaparamdam sa akin. At hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak ko nung ituring mo siya na parang nanggaling din sa'yo. Anak ko na rin ang anak mo, sweetheart. At mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa anak nating babae. Tungkol naman dun sa turing ko sa'yo, syempre deserve mo yun. Kasi asawa kita. Mahalaga ka sa akin. Kasama na dun yung pangangailangan mo at nararamdaman mo. Kaya nga nasabi kong swerte ako kasi nakilala kita. Akala ko kasi noon, wala na magmamahal sa akin. Dahil lang may anak ka na sa una mong kinasama? Oo. At dahil na rin, nagkaroon ako ng toxic na kinasama. Lagi kasing sinasabi sa akin ng nanay ko na wala na raw magkakagusto sa akin nung nakipag-iwalay na ako sa tatay ng panganay ko. Diba nakwento ko naman sa'yo yun? Oo. At sobra naman ang nanay mo para sabihin sa'yo ang bagay na yun. Ewan ko ba? Sarili ko pa namang ina pero ang baba ng tingin sa akin. Alam mong hindi totoo yun. Para sa akin, kapantay kita. Salamat kasi minahal mo ko at tinatrato ng mabuti. Kaya nga pangako ko, gagawin ko ang lahat para maging mas maayos tong pamilya natin. At gagawin ko rin ang lahat para maging mabuting padre de pamilya. Itataguyod ko kayo ng mga anak natin hanggang sa uling hininga ko. Katulad nung sinumpaan ko sa altar nung pinakasalan kita. Oo, naalala ko na iyak ka pa nga nun habang sinasabi yung vow mo. Sino ba namang hindi maiiyak? Napakasalan ko na yung babaeng mahal na mahal ko. Oh, ikaw masyado mo akong pinapakilig ngayong umaga. Hindi lang kita ngayong umaga pakikiligin, kundi araw-araw. Naku, ang mister ko talagang napakagwapo sa lahat.
At ang misis kong bolera. Sinong bolera? Hindi ako bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ko naman yun. Binibiro lang kita. Pero tara na. Kasi baka lumamig na yung almusal natin. Nagluto pa naman ako ng paborito mong tapsilog. At sakto kumakalam na ang sikmura ko. Ano pang hinihintay natin? Halika na para makapag-almusal na tayo. Tulog pa naman si baby kaya makakakain tayo ng tuloy-tuloy. Mga padudod, hindi lang ako swerte sa asawa kong si Kenneth kundi mapalad ako. Nagkakilala kami sa isang church service at nagkapalagayan ng loob. Pero bago yon, may dati na akong kinakasama na siyang tatay ng panganay kong lalaki. Sa kanya ko naranasan na pisikalin at abusuhin sa pamamagitan ng mga salita. Hindi ko siya magawang hiwalayan noon dahil tinanim ng nanay ko sa isipan ko na kasalanan ko kaya lagi nagagalit sa akin ang dati kong kinakasama. Pero sadyang mainitin talaga ang ulo niya at sinusulsulan ang nanay ko para kampihan siya. Ang hirap lalo na at wala akong trabaho noon at nakatira pa kami sa poder ng nanay ko. Noong nagkalakas ako ng loob na makipaghiwalay sa kanya ay humingi ako ng tulong sa tiyaheng kong nasa Binangonan, Rizal. Ipinasok niya ako ng trabaho sa kakilala niyang naghahanap ng tindera sa bakery habang siya naman ang tumitingin sa anak kong 3 taong gulang ng mga panahong yon. Hindi nagtagal, nakaipon ako para may taguyod ang anak ko kahit na mag-isa lamang ako. Tapos ay doon ko nabalitaan na inatake sa puso ang dati kong kinakasama at namatay. Taong 2023 na magkakilala kami ni Kenneth at pagkalipas ng 4 na buwan ay nagpakasal na kami. Bagay na noong unang nalaman ng nanay ko ay hindi niya ikinatuwa. Pero nitong August 2024 lang ay nagsabi ang nanay ko na makikituloy muna sa bahay namin mag-asawa para magbakasyon. Taga-Pasig kasi sila ng kinakasama niya at umuwi raw ito sa probinsya nila sa Ilocos Norte dahil namatay ang nanay nito. Ayaw ko sanang pumayag dahil hindi maayos ang relasyon namin sa isa't isa ng nanay ko pero kinumbinsi ako ng asawa ko na baka pagkakataon na yon upang magkasundo kami. Sa huli pinagbakasyon na nga namin ng ilang araw si Nanay Dolores sa bahay namin para makasama naman niya ang kanyang mga apo. Wow! Ang ganda pala talaga nitong bahay niyo ng asawa mo, ano? Hindi ganun kalaki pero maayos na rin kumpara sa tinitira namin ng tatay-tatayan niyo. Salamat po, Nay. Pero hula ko, asawa mo lang talaga gumastos para maging ganito kaganda yung bahay niyo. Kasi wala ka namang pera eh. Wala kang maiaambag. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi naman sa ganun eh, ang liit lang kaya ng sinusweldo mo dun sa pinagtatrabahuhan mong bakery nung araw? Kulang na kulang pa nga yung sa pang-araw-araw nyo ng anak mo. Buti na lang talaga nakilala mo si Kenneth kasi ngayon, meron na kayong natitirhan na maayos at magandang bahay ng panganay mo, Sanvi. Hindi naman po lahat inaasa ko sa asawa ko. Lalo ngayon na may pinagkakakitaan ako kahit paano. Alin, yung paggawa mo ng mga basurang yan? Kalat lang naman yan dito sa maganda nyong bahay. Hindi po kalat yan. Napagkakakitaan ko po yan. Basta para sa akin kalat lang yan. Buti hindi nagagalit sa iyo yung asawa mo. Hindi po. Tsaka suportado ako ni Kenneth sa mga bagay na ginagawa ko. Ang sabihin mo, kaartehan mo lang yan. Sino pa bang bibili ng mga ganyan marami namang binibentang mas maayos yung materyales kaysa sa gawa mo. Wala naman pong ginagawa sa inyo yung mga fuzzy wire decorations ko Kaya bakit niyo po sila pinag-iinitan? Hindi ka pa nakikinig? Kalat lang kasi. Masakit sa mata, tsaka mukhang mabilis naman masira. Kaya ako nga nasabi na marami naman dyan na mas maayos yung materyales na ginamit. Mas matibay kumpara sa mga ganyan mo. Nandun na po tayo. Pero meron naman nakaka-appreciate ang mga gawa ko. Yung mga katrabaho nga ni Kenneth bumili na sa akin. Pinandesign nila sa mga table nila. Yung iba, nagsabi na magpapagawa pa raw ng pandekorasyon nila sa Pasko. Tsaka maganda sa mga produkto ko nagsimula lang sa hobby. Tapos ngayon pinagkakakitaan ko na.
Hindi rin naman po madaling gumawa ng ganyan. Parang pagkukrochet at pagbuburda, inaaral din. Nako, madali lang naman mag-crochet at magborda. Tinuturo na yan nung elementary kaya alam kong kayang-kaya ko rin yung ginagawa mo. Pero ayokong gawin kasi nga di naman ganoon kaganda. Lalo na yung mga gawa mo kaya katakataka kung paano ka nakabenta. Ay, hulaan ko. Siguro naawa lang sa yung mga katrabaho ng asawa mo kaya napilitan silang bumili ng mga produkto mo, no? Tama, ganun nga yun kasi nahihiya silang tumanggi at magsabi na pangit naman talaga at aksaya sa pera. Sobra naman po kayong makapagsalita. Hindi naman po ganun yung feedback nila sa gawa ko. Nahihiya nga lang magsabi ng totoo, di ba? Pero kung ako sila, hindi ako mahihiya. Ngayon pa nga lang na nakikita ko, napapangitan na ako at hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Alam nyo, kung wala kayong magandang sasabihin, huwag nyo nalang pagdiskitahan yung mga gawa ko. Bakit? Sumasama loob mo? Opo, Yan naman kasi hirap sa'yo. Nasabihan ka lang ng totoo, naging balat sibuyas ka na. Alam mo, dapat sa edad mong yan ngayon, hindi ka na ganyan mag-isip wala namang pong problema yung pag-iisip ko. Normal na reaction po yung maging balat sibuyas. Lalo na sarili ko pa talagang nanay, yung nanglalait sa mga gawa ko. Kaya nga po kung napapangitan kayo, wag nyo na lang sabihin kasi hindi rin naman nakakatulong. Hirap sa'yo, hindi ka marunong tumanggap ng totoo. Magkaiba po ang pagsasabi ng totoo sa pang-iinsulto. Ano sabi mo? Aba, napakabastos mo naman yata sumagot, Sanvi. Papa Dudut, may ugali talaga ang nanay at karamihan sa mga kamag-anak namin ay hindi niya kasundo. Masyado kasi siyang arogante at mataas ang tingin sa kanyang sarili. Gusto rin niya lagi siyang nasusunod. Kung anong sinasabi niya, yun ang gusto niyang paniwalaan namin. Higit sa lahat ay hindi rin siya tumatanggap ng payo o opinyon mula sa ibang tao. Kaya nga alanganin ako sa kahilingan ng mister ko na pumayag pagbakasyonin ng nanay sa bahay pansamantala. Pero dahil gusto ng mister ko na magkabati kami ay sumang-ayon na lamang ako. Mahal ko naman ang nanay ko. Kahit naman may mga bagay kaming hindi pinagkakasunduan ay siya pa rin ang inang nagsilang sa akin sa mundong ito. Iginagalang ko siya ngunit hanggat maaari ayoko nang magkaroon ng kaugnayan pa sa kanya. Na-realize ko kasi na tahimik ang buhay namin ng anak ko noong umalis kami sa poder niya. Pero ngayon, na nasa bahay namin siya ay unti-unting bumabalik sa akin ang trauma ko noong araw na siya ang may kagagawan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, meron akong nakababatang kapatid na babae at maliit pa lamang kami ay hindi na talaga maayos ang turing sa amin ng nanay. Masyado siyang dominante sa pamamahay namin at lumala pa yon noong nakilala niya ang stepfather namin. Hindi nagtagal ay nahawaan siya nito ng bisyo. Kaya mas naging bayolente siya sa amin ng kapatid ko. Lagi niya kaming pinapagalitan, pinapahiya, sinisigawan at sinasaktan. Kaya naman ginusto namin noon na makaalis sa poder nila. Kaya lang ay hindi rin naging mabuti ang kapalaran ko matapos akong mabuntis ng tatay ng panganay ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang karanasan ko sa aming nanay. Kasi ang mga magulang dapat ang pangunahing nagpoprotekta sa mga anak nila. Pero sa kaso ko ay kabaligtaran ang nangyari. Ilang beses ko noong tinanong ang Diyos kung bakit hindi kami mahal ng nanay namin pero wala naman akong nakuhang sagot. Sa pagtanda ko ay tinanggap ko na lamang na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. At sa pagpapatuloy ng pagtira ng nanay ko sa bahay namin, ay pakiramdam ko ay nagsimula na naman ang kalbaryo ko, Papa Dudut. Nay, ano pa nangyari? Tinatanong mo pa nakita mo nang nabasag tong vase, di ba? Hala,
Regalo po sa akin yan ng biyenan ko. Ano naman ngayon? Ayos lang yan, mabasag kasi pangit naman. Anong ayos lang kasi pangit naman? Hindi ba kayo nakikinig? Regalo sa akin yan ng nanay ni Kenneth, tapos binasag nyo lang. Bakit mo ako pinagtataasan ng boses? Nanay mo ko, pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun, pero nakakainis yung ginawa nyo. Hindi ko naman sinasadyang mabasag yan eh. Nagpupunas lang naman ako ng mga figurine mo rito tapos dumulas yan sa kamay ko. Ayun, nabasag. Pero sabi ko nga, ayos lang kasi hindi naman magandang taste ng biyena mo sa mga vase. Hindi nga po ayos yan kasi mahalaga sa akin yung vase na yan. Mahirap po bang intindihin yun? Oo, para mag-react ka ng ganyan. Palibhasa wala kayong pagpapahalaga sa mga bagay na binibigay sa inyo eh. Kaya ganyan kayo magsalita. Anong wala? Mahalaga sa akin pag maganda at mamahalin yung isang bagay. Yun lang talaga ang mahalaga sa inyo? Hindi yung nagbigay at yung iniisip nung nagbigay? Ano naman pakialam ko sa iniisip nila? Kung mahalaga ako sa kanila, may halaga rin yung bagay na ibibigay nila. Hindi na ako magtataka kung bakit wala nagbibigay sa inyo. At bakit? Kasi hindi kayo marunong maka-appreciate. Sumusobra ka na talagang babae ka. Baka nakakalimutan mong vase lang naman yung nabasag ko, pero kung makapagsalita ka, akala mo nabasag ko na yung pinakamahal na vase sa mundo? Mukha lang naman yung mumurahing tingnan. Baka kapag pinakita ko sa inyo kung saan nila binili yan lumuwa yung mata nyo sa presyo. Baka sabi kayo ng mumurahin at pangit, akala nyo kung sino kayo. Siguro kung nagsorry na lang kayo nung nabasag nyo, baka mapatawad ko pa kayo. Kaso hindi Nagmalaki pa kayo at ang insulto ng regalo ng iba. Hindi yun pang-iinsulto, pagsasabi lang ng totoo. Ilang beses ko na po bang sinabi na kapag hindi maganda yung sasabihin nyo, wag na lang kayo magsalita. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin. Tapos pag nasaktan nyo yung tao, sasabihin nyo balat sibuyas. Ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong walang damdamin. Mahalaga lang sa inyo yung nararamdaman nyo. Ay nako, hindi ka na nga nagpasalamat sa paglilinis ko rito sa bahay nyo. Nakuha mo pa akong pagsalitaan ng ganyan? Wala kang respeto. Kayo nga hindi nagsorry nung nabasag nyo yung regalo sa akin ng biyanan ko. Nilait-lait nyo pa. Nakakainis naman. Wala rin palang kwenta yung pagkukusa akong maglinis kung hindi rin ako makakatanggap ng pakonsuelo man lang sa'yo. Tsaka na nga, ikaw na rin maglinis ng nabasag na vase at magtuloy ng ginagawa ko. Napakawalang utang na loob, Kahit kailan talaga ang tigas ng ulo ng nanay ko. Papadudot, hindi naman marumi ang bahay namin para linisin ni nanay. Pero na-appreciate ko naman yung ginawa niya maliban na lamang noong nabasag na niya ang vase na regalo sa akin ng biyanan ko. Tapos ay hindi pa maganda ang mga naging komento niya rito imbes na humingi ng dispensa. Bukod doon ay hindi pa doon natatapos yung insidente na nakabasag si nanay ng mga display kong figurine at vase sa bahay namin. Marami pa siyang nabasag pero sa tuwing nangyayari yon, siya pa ang mas galit sa akin. Kung ano-ano mga sinasabi niya na masakit sa kalooban. Magkahalong lungkot at frustration ang nararamdaman ko ng mga panahong yon dahil mahalaga sa akin ang mga gamit na nabasag o nasira niya. Tapos akala mo ay kung sino siyang may-ari ng bahay namin kung umasta. Hindi nga nagtagal ay nakahalata na si Kenneth sa pagiging frustrated ko. Kaya naman tinanong niya kung kumusta kami ng nanay ko. Doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan na hindi kami nagiging mabuti at mukhang mali ang desisyon niyang pagbakasyonin sa bahay ang nanay ko. Hindi ko na nga napigilang umiyak noong nagsumbong ako sa asawa ko at sa awa niya sa akin ay siya na mismo ang kumausap sa nanay ko. Nakausap ko na si nanay, sweetheart. Anong sabi niya? Nagsorry siya. Hindi naman daw niya sinasadya yung mga nabasag niyang display mo rito sa bahay. Pati na rin yung mga sinabi niya sa'yo. Mabuti pa sa'yo nagsorry siya. Pero sa akin hindi man lang niya nagawa yan. Baka naman nahihiya lang sa'yo yung nanay mo kaya ganun. Ewan ko, pero simula pagkabata, hindi na talaga maayos yung turing niya sa amin ng kapatid ko. Buti nga nakaalis na kami sa poder niya. Kaya lang ngayon nakasama natin siya sa bahay. Bumabalik yung trauma ko sa mga ginawa niya sa amin noon.
Wala naman akong ibang gusto kundi maging maayos kayo ng nanay mo nung pumayag akong pagbakasyonin siya rito sa bahay natin. Alam ko naman na mabuti yung intensyon mo. Kaya pumayag na rin ako. Tsaka kahit na masama yung loob ko kay nanay, ayoko naman magalit sa kanya kasi magulang ko pa rin siya. Tsaka ang turo nga sa simbahan, mahalin natin ang mga magulang natin at matuto tayo magpatawad. At nakikita kong ginagawa mo naman ang lahat para maging maayos ang relasyon nyo ng nanay mo. Kaya nga kinausap ko na si nanay na sana subukan niyang pakisamahan ka ng maayos. Hindi ka naman iba sa kanya. Anak ka niya. Sa kanya ka galing. Oo, pero narealize ko na hindi lahat ng magulang ay nagiging mabuting magulang sa mga anak nila. Kasi tignan mo na lang si nanay sa amin ng kapatid ko. Yan yung bagay na sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin at ipaparanas sa mga anak natin. Gusto ko, palakihin sila sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang mabuting ina. Kasi alam ko, hindi imposible yon dahil mababait ang mga magulang mo. Kaya nga mabait ka rin, nagmana ka sa kanila. Oo, hindi imposible yun. At pagtutulungan nating maging mabuting magulang sa mga anak natin, sweetheart. Salamat, sweetheart. Kasi lagi mo nalang pinagagaan yung loob ko. Salamat din kasi nandyan ka para maging katuwang ko. Oo naman. Tinutupad ko lang ang pangako ko sa'yo nung kasal natin. Sana nagagawa kong maging mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Oo naman. Higit pa sa inakala ko magagawa ng isang mabuti at responsableng asawa at tatay sa mga anak natin. Malungkot ka pa ba? Konti na lang. Gusto mo lumabas tayo ng mga bata? Saan naman tayo pupunta? May alam akong masarap na kainan na kabubukas lang dyan sa malapit na mall sa atin. Nakita ko sa Facebook, maraming dumagsa dun eh. Gusto ko kayong dali nila nanay. Isasama natin si nanay? Oo, para makapag-banding kayo. Sa tingin mo ayos lang yun? Oo naman. Di ba nga nagkausap na kami? Sinabi niya na gusto raw niyang bumawi sa'yo. Saka sa mga apo niya. Kaya naisip ko bigyan pa siya ng tsansa. Sige, kung yan nga yung sinabi mo. Handa naman akong isang tabi yung mga pinagtalunan namin itong nakalipas. Salamat, sweetheart. Walang anuman. Basta, ang gusto ko lang ngayong araw mag-enjoy tayo sa labas. Oo naman. Tara na. Sabihan ko na rin si nanay. O sige, bihisan ko lang ang mga bata. Papadudot maawain sa mga matatanda ang asawa ko. Kumpara sa akin ay maayos ang pamilyang kinalakhan niya. Hindi lang siya ang tumatanggap sa akin noon kahit na may anak na ako sa una kundi maging ang parents niya. Hindi ako nakakarinig ng negatibong salita mula sa kanya at maging sa kanyang pamilya at pantayang pagmamahal na ibinibigay nila sa mga anak ko. Sa katunayan ay close sa kanila ang panganay ko, bagay na kinakatuwa ko ng husto. Kaya nga alam ko na madaling lumambot ang puso ni Kenneth sa pagpapaawa ng nanay ko. Pero naisip kong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si nanay gayong kinausap naman siya ng asawa ko. Saka ayoko ring magalit ng husto sa kanya. Wala yon sa bokabularyo ko at hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng sama ng loob. Lalo na't alam kong hindi yon magbubunga ng maganda. Papadudot, isa pa ay ayokong pamarisan ako ng mga anak ko na nakikitang hindi maganda ang trato sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay magiging maayos na ang ugali ni nanay matapos siyang kausapin ni Kenneth, pero pagkalipas lamang ng isang araw ay bumalik na naman ang pagiging dominante niya. Lumala na rin ang pakikialam niya hindi lang sa mga diskarte ko bilang nanay sa mga anak ko kundi maging sa mismong pamamahay namin. Marami siyang sinabi na ayaw niya ng ayos na mga gamit namin kasi malas daw. Mapaniwalain kasi siya. Masakit din daw sa mata ang kulay ng mga kurtina namin. Hindi raw ako masarap magluto.
Buti raw at natsatsaga ng asawa ko ang mga putahing hinahain ko. Hindi rin daw ako maayos maglaba at kung ano pa. Pakiramdam ko ay nasasakal na niya ako sa mismong pamamahay ko. Ako ang may-ari ng bahay pero siya ang nasusunod. Pag hindi mo naman pinagbibigyan ay nagtutungayaw siya at sumisigaw siya. Bagay na ayaw ko sanang masaksihan ng mga anak ko. Lahat na yata ng pagtitiis sa ugali ni nanay ay nagawa ko na pero noong isang beses na nakitaan ko ng pasa ang panganay ko sa braso at sumbong sa akin ng anak ko ay dahil daw sa pamamalo ng kanyang lola ay doon ako hindi nakapagtimpi. Agad kong kinumpronta ang nanay ko para pagsabihan siya, Papa Dudut. Nay, bakit niyo naman po pinalo yung anak ko? Nagpasa po yung braso niya eh. Talaga? Sinabi ng anak mo na pinalo ko raw siya? Opo, hindi naman po magsisinungaling yung anak ko eh. Malay mo. Marunong na pala siyang magsinungaling at mag-imbento kaya kung ano-ano na lang yung sinusumbong niya sa'yo. Tapos ikaw, ewan ko ba naman sa'yo kasi naniniwala ka agad. Gusto niyo iharap ko sa inyo yung anak ko? Para magkaalaman na kung sino talaga nagsasabi ng totoo sa inyo? Hindi mo na kailangan gawin yon. Bibigyan mo pa ng trauma yung anak mo. Anong klaseng ina ka? Kayo ang anong klase ng ina kasi sa ginagawa niyong yan, kayo nagbibigay ng trauma sa anak ko. Aba, nananahimik ako rito ah. Yang anak mo yung pasaway kaya pinagsabihan ko lang. Hindi pa rin nakinig kaya napalo ko na. Hirap kasi sa'yo. Masyado mong pinalaking sutil kaya napakatigas na ng ulo. Hindi totoo yan. Mabait ang anak ko. Akala mo lang yun. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para saktan niyo siya. Tapos nagpasa pa yung braso ng bata. Ano na lang sasabihin ko kay Kenneth pag nagtanong? Sabihin mo nadapa kasi malikot. At tinuruan niyo pa talaga ako magsinungaling? Alam nga namang isumbong mo ko nanay mo ko. Nanay ko nga kayo. Pero kahit kailan, hindi niyo naman kami tinuring na anak ng kapatid ko. Kaya nga hindi nakatakataka na hindi niya na kayo kinakausap. Pare-pareho lang kayong walang utang na loob ng kapatid mong yon. Kung ayaw niya akong kausapin, mas ayaw ko rin siyang makausap. Ang hirap kasi sa inyo hindi kayo marunong makisama. Hindi rin kayo marunong tumanggap ng pagkakamali niyo. Kaya nilalayuan kayo ng mga kamag-anak natin eh. Lalo na ng mga anak niyo. Maswerte nga kayo kasi pumayag ako magbakasyon kayo dito sa bahay. Umaasa kasi ako na magbabago pa rin kayo. Pero mukhang yun ang pinakamaling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Hoy, Sanvi! Ano bang pinagmamalaki mo? Wala naman, di ba? Ito bang bahay niyo kamo? Sa asawa mo naman to, hindi naman sa'yo. Alam ko na sa'yong kumumbinsi sa'yo na pumayag na magbakasyon ako rito. Ibig sabihin, siya talaga yung may gusto at sapat na yun sa akin. Wala na akong pakialam kung pumayag ka man o hindi. Kahit na ano pang sabihin niyo, ako ang asawa. At may karapatan ako sa kung sino ang gusto naming patirahin sa pamamahay namin. Kung gano'n pinapalis mo na ako? Wala po akong sinabing ganyan. Pero kung uulitin niyo pa yung ginawa niyo sa anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na palayasin kayo. Napakasama mo! Makakarating sa iba nating kamag-anak na plano mo akong paalisin sa bahay niyo. Di sabihin niyo, kilala naman nila kayong masama yung ugali. Kaya tignan na lang natin kung sinong paniwalaan at kampehan nila. Alam mo sana, hindi na lang kita pinanganak sa mundo kung sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan. Sana nga hindi niyo na lang ako pinanganak. O sana, hindi na lang kayo naging magulang namin. Bastos! Walang wada! Kayo po ang bastos at walang modo. Papadudot na iyak na lamang ako ng mga panahong yon matapos ang sagutan namin ni nanay. Hindi maaalis sa isipan ko ang mga masasakit din na salitang sinabi niya sa akin at damay na nga po doon pati ang mga anak ko. Bigla tuloy nagbalik ang alaala ng nakaraan noong mga panahong mga bata pa lamang kami ng kapatid ko at nasa poder pa nila kami ng stepfather ko. Unti-unti akong nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Galit at hinanakit at mas nadagdagan lamang yon dahil sa ginawa niya sa anak ko. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na rin na hindi lang sinasaktan ni nanay ang panganay ko. Iniinsulto niya rin po ito at pinagsasabihan
na anak sa labas. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento ng kasamaan ang sumanib sa kanya para magawa ang ganong bagay sa sarili niyang apo. Pero isa lang ang sigurado, hindi ligtas ang mga anak ko hanggat kasama namin siya sa iisang bubong papadudot. Alam mo, buti pinakasalan ka ng asawa mo, no? Bakit naman po hindi? Kasi may anak ka na sa una, tapos hindi ka pa ganun kaganda. Mukhang naswertehan ka lang talaga, o baka naman ginayuma mo si Kenneth. Nay, saan na naman po ba pupunta tong usapan na to? Baka masamain mo na naman sinabi ko lang naman yung nasa isip ko. Sana hindi nyo na lang sinabi, lalo hindi naman mabuti. Hirap sa'yo masyado kang matampuhin Hirap sa inyo, masyado kayong bastos at walang respeto sa akin. Ano sinabi mo? Ano ba kasing kasalanan ko sa inyo? Bakit masyado kayong mainit sa akin, Nay? Anak nyo naman ako, di ba? Bakit ganyan trato nyo sa akin? Hindi nyo na ako nirespeto sa sarili kong pamamahay. Dami mo namang tanong, nakakatamad sagutin. Siguro naiinggit kayo sa akin, no? Ano? Hindi, no? Kung hindi, bakit lahat na lang ng ginagawa ko masama sa paningin nyo? Siyempre, wala ka namang ginawang tama. Nahihiya lang ako sa sasabihin ng ibang tao, kaya ako na nanay mo na yung sumisita sa'yo. Ayaw mo lang kasi nang napagsasabihan ka, kaya ka ganyan. Hindi naman kasi tama yung paraan ng pagsasabi nyo kung totoo man yun. Nakakasama kayo ng loob, nakakatroma. At hindi lang ako yung pinagsasabihan nyo na masakit. Kasi pati na rin yung panganay ko, dinamay nyo na. Tama lang naman na pinagsabihan ko siyang anak sa labas, kasi yun naman ang totoo Hindi yun totoo. Kahit hindi ko kadugo ang panganay ng asawa ko, hindi ko siya kahit kailan tinawag at tinuring na anak sa labas. Tapos malalaman ko na kayo mismong lola niya, nakadugo pa naman niya, yung nagtatanim ng ganung bagay sa isip ng anak ko. Sweetheart, huminahon ka lang. Hindi ko na kayang uminahon. Lalo pat narinig ko mula sa nanay mo yung sinabi niya tungkol sa anak natin. Masyado ka namang apektado, Kenneth. Hindi mo naman talaga anak yung apo kong yun. Hindi mo kailangan angkinin yung hindi sa'yo. Para sa akin, anak ko na siya at wala kayong karapatan na pagsabihan ako ng mga bagay na yan. Hindi kayo nagpapatakbo sa pamilyang to, kundi kami ng asawa ko. At nakuha mo na rin akong bastusin kagaya ng asawa mo? Kayo yung unang nang bastos sa amin, sa asawa ko at sa mga anak ko. Kaya bakit kayo ma-offend sa pambabastos ko? Saka hindi ko naman talaga to gagawin kung pinatunayan nyo sa akin na nagbagong buhay na kayo. Pero hindi. Tingin ko mas lumala pa yung ugali nyo Alam nyo, sana hindi na lang ako pumahig na magbakasyon kayo rito sa bahay para makabanding nyo ang asawa ko at ang mga anak namin. Sana nakinig na lang ako nun kay Sanvi nung sinabi niya sa akin yung mga pagtatalo nyo nung umpisa pa lang. Umasa lang naman ako magkakabati kayong mag-ina. Pero kayo na mismo yung nagpatunay sa akin na hindi na yun mangyayari dahil sa ugali nyong yan. At anong gagawin mo? Maaalisin mo ako? Bakit hindi? Ipamamahay naman namin to. Hoy, Sandy! Pagsabihan mo ang asawa mo! Pasensya, Nanay. Pero ayaw ko na rin kayo dito sa bahay namin. Napakasama ng ugali niyong mag-asawa! Hindi ko makakalimutan tong ginawa niyo sa akin. Sisiguraduhin kong masisira kayo sa mga kamag-anak natin! Subukan nyo lang. May kalalagyan kayo sa amin sa barangay. Ano? Ipapabarangay niyo ako? Oo, kasi paninirang puri na yung gagawin nyo. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya kung ayaw nyong umabot tayo sa barangayan, wag na kayong gumawa ng bagay na lalo nating ikasisira. Naturingan pa naman kayong mas matanda sa amin, pero parang baligtad ang sitwasyon. Dapat kayo po yung magpakita na mabuti kayong ehemplo sa mga apo nyo. Papadudot, wala na ako nasabi ng mga panahong yon. Inayaan ko na lamang na maglitanya si Kenneth para malaman ng nanay ko na sumosobra na siya. Tiwala naman ako sa mister ko na sa kabila ng galit niya ay kaya pa rin niyang kontrolin ang mga sinasabi niya. Sa kaayos na rin na malaman ni nanay na seryoso kami at hindi kami natutuwa sa mga ginagawa niya.
Sa huli ay huminahon din kami ni Kenneth at pinag-isipan ang balak naming pagpapaalis kay nanay. Pero noong sumunod na araw ay siya na ang kusang nag-alsa balutan at napaaga rin ang pagbalik ng stepfather ko galing Ilocos Norte. Pagkaalis ni nanay sa bahay ay nakahinga agad ako ng maluwag. Para po ako nabunutan ng tinik sa lalamunan at pakiramdam ko ay makakakilos na ako ng maayos sa sarili naming pamamahay. Huwag naman sanang masamain ng mga kabarangay natin ito pero mahal ko pa rin ang nanay ko. Kaya lang, ayoko na siyang makasama ulit sa bahay namin lalo na at hindi pa rin siya nagbabago. Kawawa kasi ang mga anak ko pati na rin ang mental health ko. Sa kasalukuyan ay hindi naman ako nagsasawang manalangin sa Diyos na sana po ay hipuin ng mapagkalingan niyang kamay ang puso ng nanay ko para naman bumait-bait na ito. Kapag nangyari yon ay nakahanda naman akong patawarin siya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories, and thank you in advance. God bless sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. More power po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sanvi. Dear Papa Dudut, I hope this letter finds you well. Ethel na lang ang itawag ninyo sa akin. 22 years old at isang call center agent sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. Nakilala ko ang current best friend ko na tawagin niyo na lamang sa pangalang Drew. Beke si Drew, Papa Dudut. Magaslaw siyang gumalaw, maarteng manamit, malamyang magsalita at maharot kung minsan. Mga tipikal na personality ng isang taong miyembro ng LGBT. Nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Drew dahil sa pareho naming pag-uugali. Parang kami lang noon ang laging nagkakaintindihan sa office. As against the world nga lagi ang eksena namin sa trabaho dahil hindi kami magets ng ibang katrabaho namin. Masyado kasi kaming isip bata kung minsan sa puntong hirap kaming sabayan ng mga workmate namin na minsan ay masyadong seryoso sa buhay. Para bang napakahirap sa kanilang magsaya dahil lang stress sila sa work. Samantalang kami ni Drew ay mapagalitan man, matambakan man ang workload ay lagi namin itong nagagawa ng paraan para maging enjoy ang trabaho namin. Tuwing nasa trabaho may sarili kaming bubble ni Drew. Lagi kaming nakabukod sa mga katrabaho namin dahil iba ang humor naming dalawa kumpara sa kanila. Masyado silang sensitive samantalang kami ay may kanal humor kaya minsan ay na-offend namin ang ibang agents nang hindi sinasadya lalo na kapag nakikipagbiruan kami sa kanila. At sa pagtagal nga ng panahon, natuto na lamang kaming mag-self-isolate during breaks para hindi na lumawak pa ang listahan ng mga taong naiirita sa aming dalawa. Hindi kasi nila matanggap ang pagiging balahura namin, Papa Dudut. Ayan, sige, swipe ka lang ng swipe dyan. Hanggang sa makahanap ka na naman ng taong loloko sa'yo. Ay, ang boring eh. Eh di kumain ka ulit para masulit mo yung lunch. Ikaw talaga. Ang hilig mong maghanap ng boylet sa dating apps. Di ka na natuto? Alam mo naman dito ako sa office natin maghanap. Eh, ang susyongit ng mga tao rito, no? Hoy, baka marinig ka dyan. Di na nga tayo bet ng mga katrabaho natin. Dadagdagan mo pang kasalanan natin sa kanila. Sa true lang tayo, B. Naalala ko na naman yung eksena last month, yung inaway ka ni Ed. Kasi raw sinisilipan mo siya habang nagbibihis. Yung lalaking yon napaka-GGSS talaga. Eh wala namang maganda sa pagmumukha niya. Anong sisilipin ko sa kanya? Yung tiyan niya mukhang 4 na buwang buntis? Feeling naman niya pinagnanasaan ko siya mukha naman siyang pinaglihi sa sama ng loob. Tcha?
Sira ulo ka talaga. Mabuti na lang wala na yun dito. Dahig pang bagyo sa sobrang hangin ng taong yun eh. Ay, may nakamatch na ako. Talaga? Patingin, cute ba? Malamang. Imamatch ko ba kung hindi? Alam mo naman kung ano yung taste ko eh. Oh, tinan mo. I bet! Pero 5'4" lang siya. Di ba mas gusto mo na matangkad? Tsaka, kailan ka pa nagkagusto sa mga moreno? May soft spot ako sa mga moreno, basta wag lang mukhang maasim. Itong nakamatch ko, disente naman tingnan. Tsaka mukhang mabango. I-message mo na, dali! Nagmamadali te. Eto na nga, oh. May message ko na. Hey, how are you? Ang boring mo namang mag-first move. Siyempre dapat pa-demure muna tayo. Dapat sunggab agad. Ayahin mo na agad makipag-meet, ganun. Tapos, serial killer pala, no? Mamaya nasa headline na ako ng 24 oras. Bakla natagpo ang patay matapos makipag-meet sa lalaking nakilala sa dating app. Gaga, sabi mo mukhang disente tapos gagawin mong killer? Ay, ate ko, wag ka. Kung sino pa yung mga pogi, sila pa yung mga serial killer. Take for example, sina Ted Bundy, sina Jeffrey Dahmer. Sasarap nila pero literal na mapupunta ka talaga sa langit kapag na-meet mo sila. Mabuti na lang pala walang pogi rito, at least safe tayo. So true. Ay, ano na palang nangyari sa nakamatch mo? Nag-reply na ba? Inunmatch ko na. Ah, bakit naman? Jeje mag-type eh. Nung tinanong ko kung anong ginagawa niyan, sabi, kumain daw. Yung U niya nagiging O, tapos yung I nagiging E. Grabe. Ang taas ng standard ah. Pati ba naman pagte-text pupunahin? Siyempre naman. Pet peeve ko yung mga hindi marunong mag-type ng maayos. X na agad kapag di marunong mag-spell. Nakakaloka ka talaga. Alam ko naman kung ano yung worth ko. Hindi ako papatol sa hindi kayang sumabay sa level ko. B, ikaw na talaga. Sa ganda kong to, dapat lang. Ang mahal-mahal ng skincare ko para lang pumatol sa Jeje. Sayang, cute pa naman siya. Ewan ko ba kasi kung ba't ka nagtsatsaga dyan sa mga dating app na yan? Wala namang nagkakatuluyan dyan. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na naghahanap ako ng makakatuluyan? Ano bang hinahanap mo dyan? Sa itsura mong yan, inosente ka pa pala? Walang iya ka? Hindi naman kasi ako nakikipaglandian sa mga dating app na yan. Ay, itong mga app na ganito, hindi love life ang hinahanap ng mga tao rito, kundi hookups. Kaloka ka. Tanda mo na, di ka pa aware doon? Aba, sorry. Wala pa naman ako sa landiira ko kaya wala akong kaalam-alam sa mga ganyan, no? Ay, si Maria Clara ka ba? Dalagang Pilipina ang peg? Landi rin kapag may time ha, baka kalawangin. Tara na nga, patapos na yung oras natin. Ay, wait lang, magtitimpla lang ulit ako ng kape. Papadudod si Drew ang bumubuhay sa malamlam kong mundo. Siya ang dahilan kung bakit lagi akong excited na pumasok sa trabaho. Sa bahay kasi puro negative energy lang ang natatanggap ko doon. May kuya akong batugan na 5 taon nang walang trabaho at ginawa ng propesyon ang pagiging tambay. Ang tatay ko naman na naging 6 o'clock habit na ang pag-inom ng alak ay laging binubungangaan ng nanay ko na dala-dala na yata ang sama ng loob ng buong mundo. Si Drew ang nagsilbing energy cleanser ko dahil tuwing magkasama kami, ang bad vibes na nararamdaman ko ay nagiging good vibes. Katulad ko ay may issues rin si Drew sa sarili niyang pamilya. Mas malala pa nga ang pinagdadaanan niya kumpara sa akin dahil sa kabila ng pagiging outgoing at baklang-bakla ni Drew, sa labas ng kanilang bahay ay hindi pala siya out sa pamilya niya. Open na open siya kapag nasa trabaho pero kapag nasa loob sila ng kanilang tahanan ay lalaking-lalaki siyang kumilos. Nalaman ko ang problema niyang yon nung minsan nagkaroon ng selebrasyon sa bahay nila at in-invite ako ni Drew. Nagulat na lamang ako nung biglang ang matinis na boses nito ay naging malalim. Ang malambot na paglalakad niya ay naging straight na walang pitik sa katawan niya. Ibang Drew ang nakita ko sa loob ng pamamahay nila. Akala ko nga ay pinaprank lamang niya ako pero noong tanungin ko siya kung bakit ganon ang asta niya sa bahay nila ay nalungkot ako sa ikinuwento sa akin ni Drew Papadudut.
Halika na, Ethel. Ihatid na kita sa sakayan. Wow, gentleman. Wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa, no? Gaga, sumunod ka na lang para makalabas din ako ng bahay. Ah, okay. Sige, tara na. Ihatid mo na ako. Tay, alis na kami. Hatid ko lang si Ethel sa may sakayan. Tara na. So, pwede mo na bang i-explain kung anong nangyari? My gosh! Ang hirap talaga magpanggap. Tumataas ang balahibo ko. Actually, ang weird nga. Ako rin tinataasan ng balahibo nung nakita kitang lalaki gumalaw at magsalita. Akala ko nasanibang ka na ng masamang spirito. Bakit? Ba't ganun? Ganun talaga ako sa bahay. At bakit naman? Hindi ka ba out sa pamilya mo? Hindi pa. Oh my gosh, legit? Landi-landi mo sa labas tapos di ka pa pala naglaladad sa pamilya mo? Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hindi ba nila tanggap kapag nalaman nilang Becky Bells ka? Hindi. Eh di sana matagal ko nang sinabi sa kanila kung totoong tanggap nila ako, di ba? Utak te, gamitin. Kaloka naman. Modern age na pero marami pa rin close-minded talaga. Hindi mo ba tinry na mag-open up sa kanila tungkol sa sexuality mo? Never kong gagawin yun. Ano, forever ka na lang magpapanggap hanggang sa mamatay ka? Kung alam mo lang kung anong nangyari sa akin noon, sure ako na pati ikaw matatakot din mag-out kung ikaw man ang nasa lugar ko. Ano bang nangyari? Nung bata kasi ako, alam ko na talagang bakla ako. 8 years old pa lang ata ako noon nung nagkaroon ako ng gay awakening. Paano mo naman na-realize na Becky ka? Crush na crush ko kasi noon si Dennis Trillo sa Mulawin. Nagpapanggap nga akong si Alwina noon eh. In fairness bata pa lang marunong ka ng pumili. O tapos? Siyempre, pasikreto ko lang ginagawa yung mga kalandian ko noon. Kapag walang tao sa bahay, yung kumot namin, ginagawa kong gown. Tapos yung tuwalya, ginagawa kong wig. Tapos one time, may isang araw noon no, na habang rumarampa ako sa sala, ala Miss Universe, nakasuot ako noon ng kumot na nakatali sa katawan ko tapos may tuwalya ako sa ulo na kunwari buhok ko. Tapos biglang dumating si Pudra Kels. Tapos, anong ginawa niya? Eh syempre nagalit ang lolo mo. Para akong bigas na binuhat ng tatay ko palabas ng bahay. Yung tuwalya ko sa ulo, ibinusal niya sa bibig ko. Cry lalo ako ng malalay nung time na yon, ate ko. Akala ko mamatay na ako eh. Alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Kinuha niya yung walis tambo na nakakalat sa labas, tapos ipinalo-palo sa puwet ko. Yung hawakan ng pinamalo niya ha, di ba ang tigas nun? Grabe! But wait, there's more. Binantaan pa niya ako na kapag nakita raw niya akong ulit na ganon, yung kumot na suot ko, ipantatali niya raw sa akin yun. Ibibitin niya ako sa puno ng akasya. Ay, ang lala ng trauma ko nung araw na yun, Ti. Oh, tapos hindi mo na inulit yung nangyari. Eh syempre hindi na. Ayoko maging parol na nakabitin sa puno ng akasya, no? Kita mo naman si tatay, tsura pa lang no, nakakatakot na. Lalo pag nagalit pa. Kaya naman pala mas lalaki ka pa kung lalaki kung gumalaw kanina sa bahay niyo. Nag-transform ka talaga from malanding Drew to siga na Drew. Pasalamat ka, hindi kita binakla kanina. Sinabihan naman kita kanina na mag-behave ka habang nasa bahay, di ba? Oo, pero hindi mo sinabi na aasta ka ng straight. Akala ko naman alam na ng pamilya mo na bading ka. Now you know. Now I know. O siya, umuwi ka na. Mag-ingat ka. Teka, akala ko ba ihahatid mo ko? Matanda ka na, kaya mo na yan. May pupuntahan pa ako. Bakla ka talaga ng taon. O sige na, babay na. Message mo na lang ako kapag nakauwi ka na, ha? Sige. Nakakalungkot lang dahil kung gaano kasaya at kabait si Drew sa labas ay kabaligtaran naman ito ang buhay niya sa loob ng kanilang pamamahay. Tuwing umuwi siya ay para siyang naglalagay ng maskara para maitago ang totoong pagkatao niya. Ang kwento nga sa akin ni Drew ay dalawa ang Facebook na gamit niya. May isang account siyang gamit para sa pamilya, kamag-anak at kapitbahay niya. Doon ay straight siya. Ang second account naman ito ang gamit niya para sa mga kabadingan niya. Para naman yon sa mga kaibigan niya na nakakaalam ng tunay niyang sikreto. Ang sabi sa akin ni Drew ay minsan na raw niyang sinubukang mag-out sa nanay niya. Kumpara kasi sa tatay niya ay mas maunawain ang nanay niya. Pero not disappoint si Drew
Dahil instead na suportahan siya ay sinabihan lamang siya ng sarili niyang ina na itago na lamang ang nararamdaman niya dahil magagalit daw ang tatay niya. 4 silang magkakapatid at pawang lalaki silang lahat. Tanging si Drew lang ang kakaiba. 27 years old na siya pero natatakot pa rin siya sa mga magulang niya dahil ayaw daw niyang ma-disappoint sa kanya ang mga magulang niya. Nasasaktan nga raw siya tuwing naririnig niya mula sa mga magulang at mga kapatid niya ang pagiging homophobic nila. Para sa kanila ay salot daw ang mga bading. Walang ambag sa lipunan at puro kabalastugan lang daw ang alam na gawin. Kahit gaano niya kagustong ipagtanggol ang sangkabaklaan, natatakot naman siyang magsalita, Papa Dudut. Simula noong nalaman ko ang totoo ay sunod-sunod nang isineshare sa akin ni Drew ang ilang sama ng loob na nararamdaman niya. Naging supportive friend ako sa kanya pero hindi ko alam na noong mga panahong yon ay madadamay din pala ako sa problema niya dahil sa pagiging supportive na kaibigan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat ng umuwi sa Pilipinas ang tita ni Drew na si Tita Violeta para magbakasyon. Siya ang kapatid ng ama ni Drew na matagal nang naninirahan sa US bilang nurse kasama ang isa nitong adopted child na isa ring Pilipino. Netong taon lang ay nag-retire ang tita niya kaya naisipan nilang magbakasyon matapos ang 2 dekada simula ng huli nitong pagbisita. Ayon sa description ni Drew ay supportive na tita si Tita Violeta. Mas open-minded siya kung ikukumpara sa tatay nito dahil na rin siguro sa nakagisnan niyang kultura sa ibang bansa. Malawak ang pangunawa niya at hindi judgmental dahil marunong siyang umintindi sa mga sitwasyon na pinagdaraanan ng mga taong nasa paligid niya. Para kay Drew, si Tita Violeta na siguro ang pinakamaayos niyang kamag-anak. 65 years old na siya pero kung mag-isip ay napaka-modern. Madali lang siyang nakakapag-adjust sa mga pagbabago sa mundo. Kaya naman nakakasabay pa rin siya sa trip ng kabataan. Para siyang cool tita na hindi nagpapahuli sa mga latest trend. Inggit na inggit nga si Drew sa pinsan niya dahil meron siyang ina na chill lamang. Nagagawa ng pinsan niya ang lahat ng gusto niya dahil hindi siya binibigyan ng limitation ng kanyang ina. Samantalang si Drew ay nakatali ang mga kamay niya at ang kasiyahan niya ay nakabase sa mga magulang niya. Kaso nga lang sa pagdating ni Tita Violeta sa Pinas, hindi ko inaasahan na malaki din palang magiging parte ko sa pag-uwi nito. Masarap tong soufflé nila rito ha. Diba? Local shop lang sila pero daig pa nila yung mga big name. Salamat pala sa palibre. Once in a blue moon lang mangyari to pero worth it naman. Ano pa nang meron at bigla ka ng libre? Nagbago na bang ihip ng hangin? Mabait ka na ba ngayon? Saan mo tinago yung mga sungay mo? Ay, hindi yan libre, B. May kapalit yung kinakain mo. Anong akala mo? Sabi na eh. Ano na naman yon? Ipapasabak mo na naman ba ako sa boylet mong di mo bet? Hindi, may ipapagawa ko sa'yo ngayon. Eh ano? Gusto ko na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Ano? Tama ba yung narinig ko? Gagawin mo akong girlfriend mo? Magpapanggap lang tayong magjowa. Kung makareact ka naman ng OA ha? Ano na namang gulo tong pinasok mo? Hindi to gulo. Ganito kasi yun. Uuwi kasi yung tita ko na galing States. Oo. Nabanggit mo nga yan sa akin. Unang gabi pa lang nagpainom agad si ante. Manginginom yun ng kabataan niya kaya kahit na may jet lag, naglabas agad ng hard na may inom. Nakipag-inuman ka sa kanya? Hindi lang ako kundi buong barangay pinainom niya. Siyempre ayoko rin naman maging bastos kaya kahit di ko bet, hinarap ko si tita sa inuman. O tapos, ano nangyari? So heto na nga. Bangengi na kami noon. Tapos, out of the blue, bigla akong na hot seat nang wala sa oras.
Tinanong ako ni tita kung kumusta raw yung love life ko. Ano sinabi mo? Dapat sinabi mo na marami kang ka-fling ngayon. Luka-luka. Lahat ng kalalakihan ng angkan namin kasamang umiinom nung oras na yon. Hindi ko aaminin ang totoo, no? So ano nga sinabi mo? Huwag mo sabihin nagpanggap ka may girlfriend ka. Yun nga mismo ang sinabi ko. Ano? Nag-play safe ako. Sabi ko, masaya naman ang love life ko. Which is true naman. Kasi marami naman akong kalandian at the moment. Tapos, bigla niyang tinanong kung may girlfriend na ako. Siyempre, lasing na ako. Sabi ko, oo, meron. Nakakaloka ka. Tapos, ayun, nagpatong-patong na yung kasinungalingang ginawa ko. Hindi naman ako makapalag kasi katabi ko mismo yung tatay ko. Ngayon ang problema, gusto makilala ng tita ko yung girlfriend ko kuno. Pati sina tatay. Interesado na sila ngayon sa love life ko kasi first time lang daw na marinig nila sa akin na may jowa ako. So ngayon, akong naisip mo na magpanggap bilang girlfriend mo. Wala naman akong iba pang maisip na pwedeng gumanap noon kundi ikaw lang. Ba't mo kasi sinabing may girlfriend ka? Hindi ko alam. Bangingi na nga, di ba? Tsaka lasing na rin silang lahat noon. Akala ko nga makakalimutan na nila yung pinag-usapan namin kinabukasan pero paggising ko kinaumagahan, nagplano na si tita na mag-resort daw. At eto, gusto niya raw isama yung girlfriend ko. My gosh, Drew, pati ako gagawin mo sinungaling, kaloka. Tapos off-lay lang ibabayad mo sa akin. Isipin mo na lang, down payment lang yan. Ililibre kita ng kahit na anong gusto mo basta batulungan mo lang ako. O sige, papayag ako pero sa susunod. Takoyaki naman gusto ko ha. Yun lang naman pala go! Usapan yan ha. Oo, basta wala lang bawian ha. Umuo ka na. Bilang kaibigan, naisip ko na hindi naman mahirap ang hinihinging pabor sa akin ni Drew, kaya pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Kung kaya niyang magpanggap bilang tunay na lalaki, sigurado akong kakayanin ko ring magpanggap na girlfriend niya. Kasama si Drew ay gumawa kami ng sarili naming fake na love story para kung sakaling tanungin kami kung paano kami nagkakilala ay magkapareho ang mga isasagot namin. Pinalabas namin na nagsimula kami as friends hanggang sa na-realize namin gusto pala namin ang isa't isa. Pinakilala ko ni Drew sa kanyang tita Violeta noong nagkaroon sila ng family gathering sa isang Sabado. Nagpunta kami sa Pansol para i-celebrate ang pagbabalik ng tita nito. Doon ay ipinakilala ko ni Drew sa lahat ng kanyang kamag-anak bilang girlfriend. Tuwang-tuwa noon ang tatay ni Drew dahil may kutob na raw siya noon na may something sa aming dalawa ng anak niya simula noong in-invite niya ako noon sa bahay nila. Natatawa na lamang ako noon sa loob-loob ko dahil umubra ang pagpapanggap na ginawa namin ni Drew. Papadudot malayo sa inaasahan ko ang itsura ni Tita Violeta noong nakita ko siya ng personal. Mas bata siyang tignan kumpara sa edad niya. Very teenager ang galawan niya kahit na senior citizen na siya. Pati nga pananamit ay pasok siya sa mga trending na fashion statements. Tama nga ang sinabi ni Drew. Napaka-cool ng tita niya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ko na-enjoy ang gathering nilang yon. Wala akong ibang sinabi kay Drew noon kundi puro papuri sa magandang ugali ng kanyang tita, Papa Dudut. Ethel, okay ka lang? Oo, inaayos ko lang tong gamit ko para ready to go na kapag umuwi na tayo. Pasensya ka na sa kakulitan ng mga kamag-anak ko Tuwang-tuwa lang yung mga yun kasi may bago silang mukhang nakita. Wala yun. Enjoy nga kasi hindi ko naman naranasan sa pamilya namin yung ganitong kasaya na bonding. Tsaka, pwede ka nang tumigil sa pag-arte dyan. Tayong dalawa lang naman ang nandito ngayon. Hindi pwede. Mahirap na kapag nabuko tayo rito. Baka itali pa ako ng tatay ko sa puno nang wala sa oras. Grabe naman, hanggang ngayon, takot ka pa rin sa pagbabanta niyang yun. Pananakot lang yun. Nako, mas kilala ko ang tatay ko kaysa sayo. Malayo naman sila eh. Nandun sila sa pool kaya di nila maririnig tong usapan natin. Ay, sige na nga. Kanina ko pa talaga gustong bumigay Sakit na ng likod ko kakalakad ng straight. Gusto ko nang bumaluktot yung bewang ko. Ayan,
ganyan. Baka mamaya makalimutan mo na maging bakla, mahipan ka pa ng hangin. Char. Kung di lang talaga dahil kay tita, di ako sasama rito eh. Uy, in fairness, ibang-iba nga yung ugali ng tita mo kaysa sa tatay mo ha. Totoo yung sinabi mo na astig yung tita mong yun. Sabi ko naman sa'yo eh, iba yung hulma ng tita kong yun kaysa sa tatay ko. Kapag si Tita Violeta ang kasama mo, sure ball na mawawala yung stress mo. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya eh. Go siya sa lahat ng bagay at grabe ang atay niya ha. Kaya niya tumuga ng tequila mula sa bote. Kala mo nasa 20s lang eh. Di mo talaga akalaing senior na siya. Praktisado na kasi. Sa kanilang magkakapatid, siya talaga yung tangger sa inuman simulat sa pool. Tsaka ang ganda niya. Walang kulubot yung mukha. Flawless ang balat. Parang pinaglihi sa manika. Ganun ang gusto ko kapag tumanda ako eh. Ano kaya skincare niya, no? B, wag mo nang pangaraping maging ganon. Ikaw nga, 25 ka pa lang. Pero may wrinkles na yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Ikaw din naman eh. At least, porselana tong balat ko. Alam mo, feeling ko, kapag nag-out ka sa tita mo, matatanggap ka niya. Try mo kaya mag-out sa kanya. Ayokong i-risk yung sikreto ko. Kahit close kami ni tita, mas close sila ni tatay. Sanggang dikit yung dalawang yun eh. Ayaw mo bang subukan? At least, magkaroon ka man lang ng kakampi kahit isa sa pamilya mo. No, ayoko. Okay na ako sa ganito. Hindi ka pa ba napapagod? Nasanay na kasi ako. Nako, nandyan naman pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Tita, bakit po? Anong ginagawa nyo rito? May pinag-uusapan lang po kami ni Ethel. Opo. Tsaka nagpapasama po ako sa kanya para makapagbihis na ako. Ganun ba? O sige, magbihis ka muna. Tapos ikaw, Drew, tulungan mo yung mga kapatid mo doon na magbuhat ng gamit para makauwi na tayo. Sige po, tita. O siya, maiwan ko na kayo. Ethel, doon na lang kayo sa isang van sumakay. Mauuna na kami kasi ang dami ng kagat ng anak ko. Naiwan niya yung lotion niya sa bahay. Sige po tita, wala pong problema. Mag-ingat po kayo pa uwi. Okay. Drew, tulungan mo yung mga kapatid mong mag-uwi ng gamit ha. Opo, tita. Mag-ingat po kayo. At dahil nga sa bakasyonista ay sunod-sunod ang pamamasyal na ginawa ni Tita Violeta kasama ang anak niya. Habang malakas pa raw siya ay gusto niyang ipasyal ang katawan niya bago manghina ang mga tuhod niya. Gusto raw kasi niyang i-enjoy ang retirement niya na deserve niya matapos ang mahabang panahon ng kanyang pagkayod. Nakakatuwa nga dahil itinataon ni Tita Violeta ang pamamasyal niya tuwing day off namin ni Drew para sa ganon ay makasama kami sa mga ganap niya. Sa katunayan, mas ako pa nga ang unang ini-invite ni Tita Violeta dahil minsan ay ayaw sumama ni Drew dahil nga pagod na raw siyang magpanggap na straight siya sa harapan ng mga kamag-anak niya. Sa loob ng 2 buwan, kung saan-saan ako nakarating dahil kay Tita Violeta. Lagi siya nagpapasalamat sa akin noon dahil nagkaroon daw siya ng chance na makabanding ang paborito niyang pamangkin na si Drew. Sobrang ilap daw kasi ni Drew sa pamilya niya. Gusto niya na laging mapag-isa na naiintindihan ko dahil nga sa sikretong tinatago niya. Dahil kay Tita Violeta ay nakarating ako sa Palawan. Nagtungo rin kami sa isang theme park at nakaabot pa kami hanggang sa Ilocos Norte. Nang mga panahong yon ay mas lalo pa kaming naging close ni Drew. Halos araw-araw na kaming magkasama noon mula sa trabaho at pati na rin tuwing off namin. Pero ang hindi ko po inaasahan, ang pagpapanggap na ginagawa namin ni Drew ay unti-unti na palang nagkakalaman. Ang fake relationship lang dapat na meron kami ay nagbago at hindi ko napapansin na ang puso ko ay nagsisimula na palang ma-fall para kay Drew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, daig pa namin ni Drew ang Best Actor at Best Actress sa naging pag-arte namin bilang magkasintahan noon. Sa sobrang galing na ipinamalas naming acting ay maging ako ay napaniwala na boyfriend ko nga si Drew noong time na yon. Paano ba naman kasi mas sweet pa kami sa asukal kung umasta sa harapan ng pamilya niya. Nagsusubuan kami ng pagkain, laging magka-holding hands kapag naglalakad at may times na nagyayakapan pa kami.
Lahat ng gestures na ginagawa ng isang boyfriend ay ginagawa sa akin ni Drew for the show. Nakakamangha nga dahil tuwing kasama ko si Drew sa harapan ng kanyang pamilya ay wala ka talagang bahid ng kabadingan na makikita sa kanya. Napaka-manly niyang kung gumalaw. Pati ang boses na gamit niya ay nakakakilig talaga. Napaka-caring at gentleman niya sa akin kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaroon ako ng feeling sa kanya noong time na yon. Hindi ko tuloy maiwasang manghinayang dahil kung tutuusin ay napakagwapong lalaki ni Drew. Kaya naman kaya naman pala niyang magpaka lalaki. At sa sobrang galing niyang magpanggap ay maging ako ay napaniwala niya talaga na may namamagitan talaga sa aming dalawa. Papadudod sa sobrang pagkadilulo ko nga ay hindi ko na rin noon maihiwalay ang totoo sa peke. Ginagaslight ko ang sarili ko na baka naman may chance pa kami na magkatuluyan na dalawa dahil hindi na rin naman bago ang mga kwento ng mga Becky na nagkaroon ng asawa o girlfriend. Noong nagkaroon ako ng chance na kausapin si Drew ay sinubukan kong aminin sa kanya ang totoo kong nararamdaman, Papa Dudut. Nakapag-impake ka na ng mga gamit mo? Para saan? Hindi ka ba minessage ni Tita Violeta? Di ba alis na tayo sa Sabado? Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nakapag-ayos ng gamit. Hindi ko pa nga nalalaban yung mga damit ko na dinala ko nung nagpunta tayo sa Palawan eh. Magpa-laundry ka na lang. Grabe ang tita mo. Ubusan ng pera talaga ang peg. Ganun talaga yun. Nagpakahirap siya buong buhay niya kaya ngayong matanda na siya, babawi na lang siya sa mga oras na nasayang niya. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Kundi dahil sa kanya, di ako makakapasyal sa iba't ibang lugar. Mabuti na lang ako napili mong gawing fake girlfriend. Di bale, malapit na rin naman silang umalis. 2 months na lang naman sila rito eh. O pagkatapos nun, pwede na tayong tumigil. Ay, ayaw niya mag-extend? Susme, wag na please. Hindi ko na carry. Sayang naman. Enjoy na enjoy pa naman akong kasama siya. Kaya sulitin mo na hanggat nandito pa siya. Walang kaso yun kay tita. Gagastosan niya ang buong angkan namin kasi marami naman siyang salapi. Tsaka mayaman yung anak niya. May sariling negosyo yun sa States. Sana all. Paampun na lang kaya ako sa kanya. Ay, ayaw niya raw sa mga lukaret na katulad mo. Sira ulo ka talaga. Ay, grabe rin yung 2 buwan ha. Na-attach na ako sa'yo sa totoo lang. What do you mean na-attach? Hypothetical question lang. What if nagkakaroon na pala ako ng feelings para sa'yo? Anong mararamdaman mo? Ew, yuck! Hindi tayo talo, no? Makaiyaw naman to. Good catch din naman ako ah. Good catch ka nga. Pareho naman tayo ng gusto. Ano naman mapapala ko sa'yo? Ayaw mo talaga sa babae? No, never. Ayoko ng papaya at mani. Paano yan? May feelings na ako para sa'yo. Ay nako, tigilan mo ako Ethel ha. Huwag mo akong ine-eme-eme dyan. Hindi nga, seryoso ako. Nafo-fall na yata ako sa'yo eh. Huwag ako, please lang. Ay, kilabutan ka naman sa mga pinagsasabi mo. Susme. Nasasanay na kasi ako sa mga ginagawa mo eh. Paano ba naman kasi? Napaka-caring mo sa akin kapag kasama natin pamilya mo. Yung mga gesture mo as fake boyfriend, nakaka-inlove. Masisisi mo ba ako kung nagkagusto na ako sa'yo? Kasalanan mo yan. Alam mo naman nagpapanggap lang tayo eh. Tsaka isa pa, kailangan kong gawin yon para hindi tayo mabuko na nagpapanggap lang tayo. Huwag mo masyadong bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko sa'yo. Iniisip ko pala nasusuka na ako eh. Ikaw tsaka ako? Yak! Umamin ka na lang kasi sa pamilya mo para matapos na to. Hindi mangyayari yun. Hindi mo ako mapapaamin sa kanilang lahat kahit ano pang gawin mo. Hindi naman pwedeng ganito ka na lang forever. Paano kung nakahanap ka na ng boyfriend na mamahalin mo ng totoo? Itatago mo siya sa pamilya mo? Oo, bakit? Pwede naman ah. Pwede, pero sino namang taong magkakagusto na gawing sikreto lang ang relasyon nila? Ano siya, gold? Dapat nakatago. Tsaka ako na lang po problemahin yan kapag may jowa na ako. Tsaka bakit ba mas ikaw pa yung problemado kaysa sa akin? Ako yung nahihirapan para sa'yo eh.
Problemahin mo na lang yung problema mo at ako nang bahalang problemahin yung mga problema ko. Ikaw nga yung problema ko eh. In love na ako sa'yo. Ano yon? Wala, ako. Excited na ako sa sunod na trip natin. Last na raw yon bago sila bumalik sa States. Ay, sa wakas. Makakapagpahinga na rin ako kapag nakaalis na sila. Inip na ako. 2 weeks bago bumalik sa US si Tita Violeta ay nagkaroon sila ng despedida party. Muli ako naimbitahan sa salo-salong yon dahil nga mag-aana ang loob sa akin ng tita ni Drew. Maging ako naman ay na-attach na rin sa kanya dahil never akong nakaranas na magkaroon ng tita sa tanang buhay ko. Nakakalungkot lang dahil kasabay ng pag-alis ni Tita Violeta sa Pinas ay mawawala na rin ng Drew na iniibig ko. Kapag wala na ang tita niya ay hindi ko na makikita ang masculine side ni Drew. Ang wish ko nga noon ay sana sa Pinas na lamang sila nakatira para nang sa ganon ay tuloy-tuloy na ang pagpapanggap namin ni Drew bilang magkasintahan. Sobrang nabihag na noon ni Drew ang puso ko sa puntong nagsisisi na ako na pumayag pa akong magpanggap bilang girlfriend niya. Kung alam ko lang sana na mangyayari sa amin yon, sana'y hindi na lamang ako pumayag sa naisip niyang pakulo. Pero wala na ako magagawa pa. Nangyari na at na-fall na ako sa best friend kong Becky. Kung meron lang sana akong ibang mapagsasabihan ng nararamdaman ko. Kasi wala naman akong aasahan sa kapatid ko. Wala na rin naman akong ibang kaibigan maliban kay Drew. Hindi rin naman ako pwede mag-open up kay Tita Violeta dahil hindi niya alam ang sekreto ng pamangkin niya. Wala akong ibang choice noon kundi ang solohin na lamang ang nararamdaman ko. Matapos ang despedida party, magpapaalam na sana ako kay Tita Violeta nung bigla niya akong tinawag sa kwarto niya. May ibibigay daw siya sa akin. Doon ay nagkaroon kami ng chance na mag-usap na dalawa. Papa Dudut. Ethel, halika, pumasok ka rito sa kwarto ko. Hala, nakaimpake na po pala kayo. Mukhang tuloy-tuloy na talaga yung pag-alis nyo ah. Oo, inaayos ko na yung ibang gamit namin para hindi na kami mahirapan. At saka nakaprepare na rin yung mga pasalubong na iuuwi ko sa Amerika. Isang box ang dadalhin ko pa uwi. Bakit nyo po pala ako pinatawag dito sa kwarto nyo? May ibibigay ako sa'yo. Sandali, nasa na ba yun? Ayun, tinabi ko to para sa'yo. Ano po yan? Necklace. Ibibigay ko sana to sa nanay ni Drew. Pero naalala kita, kaya itinago ko na lang muna. Mas bagay to sa'yo. Hala, naku! Salamat po, tita! Walang anuman. Regalo ko yan sa'yo dahil sa pag-aalaga mo kay Drew. Wala po yun. Natural lang naman yun bilang ako yung girlfriend niya. Mahal na mahal mo talaga siguro yung pamangkin kong yun, ano? Oo naman po. Sobra. Siya yung taong hindi ko inakala na mamahalin ko pala. Ang tagal na namin magkaibigan. Never kong naisip na titibok yung puso ko para sa kanya. Hindi ko napansin na may qualities din pala siya na magugustuhan ko hindi bilang kaibigan kundi bilang partner. Kaso ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Po? Bakit naman po mahirap? Kasi malabo namang maging kayo, di ba? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo masundan. Ethel, alam ko kung ano ang ginagawa ninyo ni Drew. Hindi yun magkakaroon ng girlfriend. Kasi alam ko namang bakla siya. Talaga po? Alam niyong bakla siya? Oo naman. Matagal ko nang alam. Malakas ang pang-amoy ko sa mga ganyan. Pero bakit hindi niyo po sinasabi sa kanya? Ayoko naman siyang pangunahan. Desisyon niya yon kung kanino niya gustong sabihin ang totoong pagkatao niya. Siguro may maganda siyang rason kung bakit ayaw niyang sabihin sa akin yung totoo, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero hindi po ba kayo yung nagsabi kay Drew na gusto niyong makilala yung girlfriend niya? Oo, actually, biruan lang naman dapat yun eh. Pero naisip ko, why not?
Gusto kong makita kung hanggang saan yung kaya niyang gawin para itago yung sikreto niya. Nagbabaka sakali rin kasi ako na kapag napagod na siyang magpanggap, baka sakaling umami na siya kahit sa akin lang. Lagi ko nga po siyang sinasabihan na umami na siya sa inyo kasi alam ko namang tatanggapin niyo siya kaso ayaw talaga niya eh. Wala na tayong magagawa doon kung ayaw talaga niya. Ang importante, nandito tayo para sa kanya. Sana ganun ka rin. Sana patuloy mong suportahan si Drew sa mga desisyon niya sa buhay kahit na hindi niya kayang ibalik yung pagmamahal mo para sa kanya. Gagawin ko po yan, makakaasa po kayo. Kahit ayaw niya akong jowain, hindi ko siya iiwan. Pero mas maganda na rin na aminin mo na lang sa kanya yung totoong nararamdaman mo para wala kang panghihinayangan sa huli. At least, alam niya na may nagmamahal pala sa kanya. Sinubukan ko na po, pero wala talaga eh. Bakla talaga yung pamangkin yung yun, sagad hanggang buto. Naaawa nga ako sa kanya eh. Walang sino man ang deserve ng ganong buhay. Dapat, open ang bawat isa sa atin na magpakatotoo. Kaso sa mundong to, mahirap talagang i-please ang lahat. Ang panalangin ko na lang para kay Drew, na balang araw, magkaroon din siya ng tapang, natanggapin ang totoo, at maging proud siya doon. Ako rin po. Yan din pong hiling ko para sa kanya. Papadudot, gano'n na nga ang ginawa ko. Muli kong inopen kay Drew ang tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Nagbabaka sakali akong seryosohin na niya ako pero sa huli, lalaki pa rin daw talaga ang gusto ni Drew. Masakit man para sa akin ang ma-reject, ay tinanggap ko na lamang ang katotohanan na hindi nga talaga kami talo. At bago nga bumalik sa US si Tita Violeta ay binilinan niya ako na bantayan at suportahan ko raw si Drew sa anumang desisyon niya sa buhay. Mapakaibigan daw, maging kaibigan daw ako para kay Drew dahil ako lang daw ang tanging maaasahan nito. Sinabihan din niya si Drew na mag-ipon daw siya dahil kung sakali mang gusto niyang lumipat sa US ay pwede siyang kunin doon ni Tita Violeta. Sa Amerika raw kasi ay mas mapagtanggap ang mga tao. Doon ay mas malaya siyang gawin ang gusto niya sa lugar na yon. At sa mga sumunod na araw ay bumalik din sa dati ang lahat. Hindi nga nagtagal ay unti-unti rin namang nawala ang nararamdaman ko para kay Drew. Napagtanto ko na hindi ako na in love sa best friend kong si Drew, kundi ay nahulog ako ang loob ko kay Drew na binuo niya. Ang Drew na nagpanggap na lalaki. Pero ang Drew na yon ay never namang naging totoo dahil ang tunay na Drew ay ang best friend kong masayahin at baklang-bakla. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagkakaibigan naming dalawa kahit na nasa magkaibang company na kami nagtatrabaho. Papadudot na banggit pala sa akin ni Drew na plano na raw niyang lumipat sa US at nagpapatulong na siya sa tita niya para magawa yon. Bago siya lumipat, kapag nakompleto na niya ang requirements ay saka lang daw niya aaminin sa mga magulang niya ang katotohanan. Para sa ganon ay wala nang magagawa pa ang mga ito kundi ang tanggapin na lamang ang totoo. Pero sa ngayon hanggat hindi pa yon nangyayari patuloy pa rin ang pagpapanggap ni Drew. Ito na po ang wakas ng aking kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ethel.